Umihip ang malamig na hangin ng Disyembre, dala ang amoy ng sariwang lupa at hinog na kape. Isang amoy na matagal nang hindi naaaninag ni Marco sa abalang lansangan ng New York. Matapos ang 10 taon, sa wakas ay narito na ulit siya sa templo, ang maliit na bayan kung saan siya lumaki. Bawat daan, bawat puno, bawat ngiti ng mga nakakasalubong niya ay nagpapaalala sa kanya ng nakaraan. Nakasakay siya sa lumang pick-up truck ng kanyang tsalena, na tila hindi tumatanda, tulad ng bayan. Ang plano niya ay simple, malinaw, at walang emosyon. Ayusin ang lumang ancestral house ng kanyang lolo, ibenta ito, at bumalik sa New York para sa bagong architectural project. Para sa kanya, ang pagbabalik na ito ay isang gawaing negosyo, hindi isang sentimental na paglalakbay. Isang simpleng pagwawakas sa isang chapter ng kanyang buhay na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Sa New York, siya ay si Marco, ang matagumpay na architect na nagdidisenyo ng mga modernong gusali. Dito sa templo, siya ay si Marco, ang batang naniniwala sa magic ng mga lumang bahay. Napakatahimik pa rin dito, Tia Lena, sabi niya habang nakatitig sa mga lumang bahay na halos hindi nagbago. May kakaibang pakiramdam ang mga salitang ito, hindi ito papuri, kundi isang obserbasyon ng isang estranghero. Siyempre, Marco, sagot ni Tia Lena na nakangiti. Sa templo, ang oras ay hindi tumatakbo, naghihintay lang. Pero marami na ring nagbago. Huminto ang truck sa tapat ng isang lumang bahay na gawa sa bato at kahoy. Ito ang ancestral house. Malaki at mayroon ng bitak sa dingding, ngunit malinaw pa rin ang kagandahan nito. Habang nasa isip niya ang mga plano para sa renovation, paano niya sisimulan ang pagpapalit ng bubong, ang paglilinis ng lumot sa dingding, at ang pagtatanggal ng mga sirang kahoy, bigla siyang natigilan nang may bumukas na pinto sa kabilang kalsada. Isang matamis na amoy ng sariwang tinapay ang biglang kumalat sa hangin. Mula sa pinto, lumabas ang isang babae, may hawak na tray ng mainit na pandesal. May suot siyang simpleng apron at ang kanyang buhok ay nakatali sa isang messy bun. Naalala niya ang bake shop sa tapat ng bahay nila na pag-aari ng pamilya ni Lera. Lera. Isang pangalan na matagal na niyang kinalimutan. Nakilala niya si Lera noong bata pa sila, ang babaeng laging nag-aalok sa kanya ng libreng cookies, ang batang laging nakangiti. Pero ang Lera na nasa harap niya ngayon ay malayo sa Lera na nasa kanyang alaala. Mukhang mas matured siya, mas confident, at may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Hinarap ni Lera si Marco at nagulat siya. Nagkatinginan sila at sa mga mata ni Lera, nakita niya ang pag-aalinlangan at pagtataka. Marco, tanong ni Lera na parang hindi makapaniwala. Lera, tugon ni Marco na parang hindi rin makapaniwala. Nagkaroon ng awkward na katahimikan sa pagitan nila. Sa mga sandaling iyon, napagtanto niya na ang kanilang pagkakaibigan ay hindi lang basta nakaraan. Nariyan pa rin ito pero natakpan na ng oras at layo. Ang Marco na umalis ay isang batang puno ng pangarap, ang Marco na bumalik ay isang lalaking puno ng cynicism. Bumalik ka pala, sabi ni Lera nang bumalik ang kanyang katinuan. Ayusin ko ang bahay at ibebenta, diretsyo niyang sagot. Ang kanyang sagot ay walang kulay, isang simpleng pahayag ng katotohanan na hindi niya nais na bigyan ng kahulugan. Napawi ang ngiti sa mukha ni Lera. Ganun ba? Sayang. Naalala ko, gusto mo pa nga dito manirahan. Maraming nagbago. Iba na ang buhay ko ngayon, paliwanag ni Marco. May trabaho ako sa New York. Dito, wala akong mahanap. Kung hahanapin mo lang, makakahanap ka, sabi ni Lera na parang nang-inis. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera at sa mabilis na takbo ng mundo. Biglang tumama ang salita ni Lera sa kanyang puso, parang sinasaksak ang kanyang pagkatao. Pero hindi siya umimik. Naramdaman niya ang pagkakaiba nilang dalawa. Siya ay nagpapatakbo sa mundo, habang si Lera ay nagpapatakbo ng kanyang mundo sa simpleng paraan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula si Marco sa pag-aayos ng bahay. Si Lera naman ay patuloy sa pagbebenta ng kanyang mga tinapay. Sa bawat gabi, madalas na nag-isa si Marco sa ancestral house, binabalikan ang kanyang nakaraan. Minsan, nakikita niya si Lera sa bintana ng bake shop, nagsusulat ng kung ano sa kanyang notebook. Isang gabi, habang nag-sketch siya ng plano sa kanyang ipad, biglang namatay ang ilaw. Brownout. Bumuntong hininga siya. Ang mga simple at natural na pangyayari sa probinsya ay hindi na sanay sa kanya. Naku, ganyan talaga dito, narinig niyang boses sa labas. Si Lera. May hawak siyang flashlight at isang platito ng mga tinapay.
Sabi ko na nga ba mangyayari to para sa'yo, Marco. Inabot ni Lera ang tinapay, at habang nakatingin siya sa mga mata nito, napagtanto niya na ang mga simple at tradisyonal na bagay na ito ay ang mga bagay na minsan niyang sinubukang takasan. Ngunit ngayon, sa tulong ni Lera, ang mga bagay na ito ay parang nagbabalik sa kanyang buhay. Salamat, sabi ni Marco. Walang anuman, sagot ni Lera. Huwag kang mag-alala, Marco. Hindi ka nag-iisa dito. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Marco na hindi lang ang bahay ang kailangan niyang ayusin. Kailangan niya ring ayusin ang kanyang puso, ang kanyang pagkatao, at ang kanyang pananaw sa buhay. At marahil, ang taong makakatulong sa kanya sa paglalakbay na ito ay nasa harapan na niya. Simula noon, naging mas madalas ang kanilang pag-uusap. Tuwing umaga, bago pa man magsimula ang trabaho ni Marco, magdadala si Lera ng isang baso ng mainit na kape at isang bag ng sariwang pandesal. Para sa trabahador, biro niya na may ngiti. Trabaho lang to, Lera, tugon ni Marco isang umaga. Walang pakialam ang New York sa brownout o sa mga lumang bahay. Pero ang templo, may pakialam, seryosong sagot ni Lera. Alam mo ba, ang bawat bitak sa pader na yan ay may kwento. Bawat puno sa hardin may alaala. Hindi lang yan basta bahay. Buhay yan. Natahimik si Marco. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga salita ni Lera. Masyado siyang nakasanayan sa mabilis na mundo ng New York, kung saan ang oras ay pera at ang mga lumang istruktura ay ginigiba para magbigay daan sa mga bago. Isang hapon, nakita ni Marco si Lera sa backshop, nagdidisenyo ng isang cake para sa birthday ng isang bata. Ipinakita niya kay Marco ang sketch ng cake. Gusto ng batang to, may spaceship at may mga bituin. Gusto niya maging astronaut paglaki niya. Architectural drawing din yan, biro ni Marco. Pero mas masaya. Natawa si Lera. Dito, ang bawat cake ay may kwento. Hindi lang para ibenta. Para sa pagmamahal. Para sa mga ngiti ng mga bata. Habang nakikinig si Marco, napagtanto niya na may malaking pagkakaiba ang kanilang trabaho. Ang kanyang trabaho ay nagpapatayo ng mga gusali, ang trabaho ni Lera ay nagpapatayo ng mga alaala. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang tulungan si Lera sa backshop. Pinagmasdan niya ang mga tao sa templo. Ang matatandang laging nag-uusat sa labas, ang mga batang naglalaro, at ang mga mag-asawang bumibili ng tinapay. Sa bawat tawag ng Marco, kumusta, ay naramdaman niya ang isang init sa kanyang puso na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang gabi, habang nagkakape sila sa ancestral house, nagtanong si Lera. Ano ba talaga ang dahilan ng pag-alis mo noon, Marco? Bakit hindi ka na nagbalik? Hindi ka agad sumagot si Marco. Ang tanong ni Lera ay isang pinto sa kanyang nakaraan na matagal na niyang sinarado. Sa halip na sagutin, ibinalik niya ang tanong. Ikaw, Lera. Bakit ka nagdesisyon na manatili? Pwede ka namang magtrabaho sa Maynila, di ba? Nakangiti si Lera. Pwede. Pero dito ang pamilya ko. Dito ang puso ko. Dito ko nahanap ang sarili ko. Hindi ako naniniwala na kailangan mo lisanin ang isang lugar para magtagumpay. Minsan, ang tunay na tagumpay ay ang pagpapahalaga sa kung ano ang nasa harapan mo. Hindi na nagtanong pa si Marco. Ngunit sa mga salitang iyon, naintindihan niya ang kahulugan ng kanyang pagbabalik. Hindi lang ito tungkol sa pagbebenta ng bahay. Ito ay tungkol sa paghahanap ng bahay sa kanyang sariling puso.